All of them are in agreement that we have to move very quickly and we have to get something done as quickly as possible. Independent Commission for Infrastructure agad na sinimula ng trabaho ngayong araw. Mga kakasuhang individual kailangang ayusin ang mga irregularidad sa mga flood control projects gamit ang kanilang sariling pondo, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. House of Representatives handang makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure ayon kay House Speaker Martin Romualdez. This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Pagpuna ni Senate President Tito Soto sa umano'y edited na affidavit ng mga diskaya, tinuligsa ni Senador Rodante Marcoleta. Pagsasauli ng pera ng mga diskaya para maging state witness, hindi nakasaad sa batas ayon sa senador. Ano yan, pending na nga yun sa Supreme Court sa certiorari case na finahin nila. So, it's really forum shopping. Inihayang reklamo ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte laban kay Justice Secretary Crispin Rimulya, layon umanong hadlangan ang kanyang aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Lalo na kung talagang mangyayari yung kinatatakutan natin na hindi talaga independent yung magiging independent commission. Kung hindi ito bibigyan ng ngipin, kung walang makukulong na matataas na tao, then makakahanap din ng paraan yung taong bayan upang igiit yung dinedemanda natin na wakasan na natin yung kwento ng katiwalian dito sa Pilipinas. Libo-libong ralista, inaasahang lalahok sa malawakang kilos protesta sa September 21. Pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal, igigiit. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Kompleto na ang Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa mga umano'y anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Kanina pinangalanan ni President Ferdinand Marcos Jr. si dating Supreme Court Associate Justice Andres B. Reyes Jr. bilang mamumuno sa komisyon. Ayon kay PBBM, sisimulan agad ang komisyon ng trabaho ngayong araw. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. They have already decided to meet today to make the organizational decisions that need to be made, i.e., how the Secretariat is going to be organized, what sort of people they need to bring that, where their offices will be, kahit yung mga forms na gagawin para doon sa commission. Walang sasayanging oras ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa paghahabol sa mga responsable sa mga maanomalyang proyekto sa gobyerno. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., agad kikilos ang komisyon upang makapaglabas agad ng konkretong resulta mula sa mga investigasyon. All of them are in agreement that we have to move very quickly and we have to get something done as quickly as possible. Hindi pwedeng mapanis lahat nitong information na binigay ng taong bayan doon sa isumbong mo sa Pangulo. Kaya patuloy, sabi namin, bilisan na lang talaga ninyo. And that's why they have to meet as often as possible. Kanina, nakompleto na ang komposisyon ng ICI, kasunod ng pagtatalaga kay dating Supreme Court Associate Justice Andres B. Reyes Jr. bilang mamumuno sa komisyon. Kasama rin sa ICI sina dating Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo bilang mga commissioner, habang special advisor naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na siyang aakto bilang investigador. Dagdag ng Pangulo, layon din ng ICI na bumalangkas na mga panukala para sa mas maayos na bidding process sa mga proyekto, bagay na kanyang sinusuportahan upang tuluyang masolusyonan ang mga problema at maisaayos ang pamamalakad sa mismong sistema. I was very encouraged because in my meetings with Justice Andy yesterday, sabi niya, this has to be, we have to make it nothing less than a turning point.
in the conduct of governance in the Philippines. We have to make a change, and it is a fundamental change in the way that we do business. Samantala, bukod sa mga investigasyon ng ICI, gusto ring masiguro ni Pangulong Marcos na mapapanagot ang mga may sala at makukumpleto ang mga hindi natatapos na proyekto. Anya, dahil may warranty ang lahat ng government projects, pwede pang singilin ang mga mapapatunayang gumagawa ng mga anomalya at ipatapos ang mga substandard na proyekto. So we can still go back to them at sasabihin natin sa kanila, balikan ninyo yung walang kwentang project na ginawa ninyo at ayusin ninyo ng maganda. Out of your own pocket. Number 1. Muling pagbibigay diin ng Pangulo, nasa kamay ng ICI ang buong desisyon kung ano ang gagawin sa mga ito, lalo na at walang papel ang executive branch sa mga isasagawang investigasyon ng naturang komisyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanumpa na sa tungkulin ng mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure na sina Chairperson Andres Bernal Reyes Jr., Rogelio Babe Singson at Rosana Fajardo sa harap ni Court of Appeal Justice Pedro Corrales. Ito ang hudyat ng formal na pagsisimula ng komisyon sa kanilang mandato na imbestigahan ang mga irregularidad sa mga flood control at infrastructure projects sa bansa. Kasabay nito ang pagtitiyak ng mga pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Dinaluhan naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na magsisilbing special advisor ng komisyon ang naturang seremonya. Handang makipagtulungan ng House of Representatives sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ayon kay Speaker Martin Romualdez. Kasunod ito ng pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang kikilingan sa gagawing investigasyon ng ICI sa mga maanumalyang flood control projects. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. All right. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Hindi magiging kanlungan ng maling gawain ng House of Representatives. Yan ang pagtitiyak ni House Speaker Martin Romualdez kasabay ng pangakong buong suporta sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang kikilingan at walang proprotektahan sa isasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ay matapos matanong ang Pangulo kung papaano nito makukumbinsi ang publiko sa pagiging independent ng ICI at hindi nito proprotektahan sina Speaker Romualdez na pinsan ni PBBM at dating House Appropriations Chairperson at ako Bicol Party List Representative Saldico na mga idinadawit sa anomalya sa budget insertions na ugat umano ng ghost at substandard flood control projects. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, walang pagtatakpan na House members kahit mapatunayan ang maling gawain. Titiyakin din itong magiging patas ang proseso, nakabatay sa katotohanan at sang-ayon sa rule of law. Dagdag pa nito, handang makipagtulungan ang Kamara sa ICI. Samantala, nananawagan naman si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at iba pang kongresista sa mga kapwa mambabatas na suportahan ng panukalang batas na magbibigay ng ngipin sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ang House Bill No. 4453. Kasabay ang kanilang panawagan kay PBBM na i-certify as urgent ang panukalang batas. Sa gitnaan niya ito ng galit ng taong bayan sa matinding katiwalian sa pamahalaan. Kung walang batas na susuporta sa Investigative Commission, papalya umano ito sa misyon nitong papanagutin ang mga nasa likod ng korupsyon sa infrastructure at flood control projects. Napaka-importante po na ma-certify ng Pangulo as urgent para ma-abbreviate din yung proseso ng pagpapa sa batas. So we're going to convince our colleagues and including the House leadership to join us in pushing for this bill. And I don't think without this legislative authority, yung independent commission ay magiging epektibo.
Unang-una, wala silang contempt powers. Yung composition ng ICI, okay naman eh. Magagaling na drivers. Pero kailangan bigyan natin ng magandang sasakyan, mabilis na sasakyan. Kung bibigyan natin ng tricycle, hindi talaga uusad yung investigation. Pag yung witness nandun sa Senate, mga dinadawit niya, yung mga nasa Congress. Pag yun namang witness nasa Congress, ang dinadawit niya, yung nasa Senate. Parang naglolokohan tayo. So gusto natin yung independent na body so that kahit sino pwede niyang pangalanan. Enact House Bill 4453 now! Sa Senado, naghain din ng katulad na panukalang batas si Senate President Vicente Tito Sotto III o ang Senate Bill 1215 na kilala rin bilang Independent People's Commission. Samantala, ayon naman kay House Infrastructure Committee o Infracom Co-Chairperson at Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon, itutuloy pa rin ang investigasyon ng Joint House Panels kahit may ICI na. Nasa mga miyembro din ng Infracom ang desisyon kung tatapusin na ba o hindi pa ang Joint Legislative Inquiry. At this point, I don't think we are wrapping up. No? Pero pag-uusapan ho ng komite kung magpapatuloy o mag-suspend. No, pero I think the suspension will not come anytime soon. And the House will also proceed. Kasi marami pang mga detalye na gusto natin talagang malaman eh. Ipinahayag din ng kongresista ang makikipagpulong ito kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson. Inihain naman ni Presidential Son, House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang House Bill No. 3661. Layo ng panukalang batas na i-disqualify ang mga kaanak ng public officials hanggang 4th civil degree of consanguinity or affinity na makapasok sa mga kontrata sa gobyerno. Noong Hulyo nang maghain ng katulad na panukalang batas si Senator Francis Cheese Escudero. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Justice Secretary Crispin Remulla na layo ng bagong reklamo na inihain laban sa kanya ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ay hadlangan ang kanyang aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Dagdag pa nito ang timing ng pagkasampa ng reklamo ay para hindi matanggap ng Judicial and Bar Council o JBC ang kinakailangang clearance para sa kanyang aplikasyon. Ito ang balita ni Dante Amento. And it's meant to actually to try to shoot down my aspiration to be the ombudsman of this country. Hadlangan ang kanyang aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Ito ang nakikitang dahilan ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla sa reklamong inihain ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ito ng umano'y kidnapping at arbitrary detention sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Secretary Remulla, ito ay forum shopping o paghahain ng habla sa iba't ibang korte sa layong makakuha ng paborabling desisyon. Paliwanag ni Remulla, may kaparehong kaso ng nakahain sa Supreme Court hinggil sa pag-aresto sa dating presidente. Ano yun pending na nga yun sa Supreme Court sa certiorari case na finahin nila. So, it's really forum shopping. Dagdag pa nito, ang timing ng paghahain ng reklamo ay para imposible na sa kanyang magkaroon ng clearance mula mismo sa Office of the Ombudsman. Ang clearance mula sa Ombudsman ay kailangan para sa aplikasyon ni Remulla upang patunayan na wala siyang anumang kinakaharap na kasong kriminal o administratibo. They're really timing it in that way that will make it impossible for the JBC to get the requirements that they have to submit. And ganun talaga yan. It's really an organized effort for them to shoot down my candidacy as ombudsman. Samantala, pinagplanuhan ni Senador Amy Marcos na iakyat sa Supreme Court ang isinampa niyang kaso sa ombudsman laban kay Secretary Remulla at iba pa. Partikular ito sa illegal umanong pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdadala sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Kay OIC OMB Vargas, OIC na rin ang taumbayan ang nangyayari. OIC ko na rin na dapat wag mong pakialaman dahil OIC your true colors. Kaliwa-liwanag na. At iniisip ko rin na umakyat sa Korte Suprema kapag binasura pa rin ito at tuloy-tuloy nila malabag ang iba't ibang batas at due process.
Sa kabila ng mga pangyayaring ito, binigyang diin ni Secretary Remulla na nasa panig pa rin niya ang katotohanan. I think that we can still prevail. I think the truth is on my side. Wala, just let it be. I will roll with the punches. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Seryosong akusasyon kung sasabihing edited ang sworn statement ng mga diskaya. Ito ang reaksyon ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta sa pahayag umano ni Senate President Vicente Sotto III kaugnay sa nilalaman ng salaysay ng mag-asawang contractor. Samantala, sinabi rin ni Senator Marcoleta na ang pagsauli ng pera ng mga diskaya para maging state witness ay wala sa batas. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Si Soto, may suspetsa na kami na inedit yung affidavit ng diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Walang sino man sa mga senador ang pwedeng humusga sa nilalaman ng sworn statement o sinumpaang pahayag ng mga mag-asawang Pacifico at Cesar Diskaya. Ito ang binigyan diin ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta kasunod ng mga pahayag ni Senate President Vicente Tito Sotto III na tila edited ang salaysay ng kontrobersyal na contractors. Ayon sa dating chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, tanging ang korte lamang ang maaaring magsabi o humatol kung totoo ang mga sinasabi ng mga diskaya. Ang korte po ang makapagpapatunay. In the final analysis, the court will be able to determine kung tama o hindi yung kanyang sworn statement. Marami pong paraan para yun po ay malaman natin. Pero hindi po ang Blue Ribbon. Kasi po ang Blue Ribbon, kung titignan po niyo yung tamang direksyon niya, in aid of legislation lang po ito eh. Bukod sa naturang pahayag ng tagapangulo ng Senado, pinuna rin ni Senador Marcoleta ang iba pang komento ni Senador Soto. Sabi po ni Senate President Soto, there is no such thing as a rule, dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Chuckles, nakalagay. So useless. Unang-una po ako, wala akong in-insinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang in-insinuate ng isang babaeng hanggang ngayon hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Alam na po ninyo yun. Samantala, tinutulan din ni Senador Marcoleta ang katwiran ni Justice Secretary Crispin Remulla sa hindi pagsasailalim sa mga diskaya sa Witness Protection Program o WPP. Partikular ito sa restitution o pagsasauli muna ng mga diskaya ng mga nakuha nitong pera sa pamahalaan bago gawing state witness. Yung restitution na sinasabi ng Secretary of Justice, na yun naman ang pinagbasihan ng Senate President, hindi po kasama sa requirements para lang ikaw ay makapag-apply under the Witness Protection Program. Bakit po bumaligtad ang Secretary of Justice? Bunsod nito, plano ring komprontahin ni Senador Marcoleta si Justice Secretary Remulla kaugnay ng issue. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi umano nangako si Justice Secretary Crispin Remulla kay Senator Rodante Marcoleta na gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Ayon kay Secretary Remulla, bagamat nagkausap sila ng senador, hindi niya ito nangangahulugan na umaayon na siya sa gusto nito. Actually, gusto ko tanongin sa kanya kung meron siya recording ng usapan namin. Kasi we spoke on the phone for a few minutes. And is that supposed to mean that I already committed to make a state witness somebody I've never met in my life? Binigyang diin pa ni Secretary Remulla na may prosesong sinusunod ang pagkonsidera para sa state witness. I cannot take it from somebody that porque hiningi, ibibigay ko na. Hindi po yun, wala po sa power ko yun. Hindi po ganun ng Witness Protection Program. It does not emanate from a request of the chairman of the Blue Ribbon Committee and saying,
para gawin mo itong state witness. It cannot happen that way. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delfin mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Malabo pa rin sa ngayon ang pag-uusap sa pagitan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Russian President Vladimir Putin. Ayon kay US President Donald Trump, sobra ang pagkamuhi ng dalawa sa isa't isa kaya nahihirapan siyang pagharapin ang mga ito. Hindi rin niya masabi kung maisasakatuparan pa ito sa hinaharap. I think I'm going to have to do all the talking. They hate each other. It turned out to be tough. The hatred between Zelensky and Putin is unfathomable. Sa kabila nito, sisikapin pa rin ni President Trump na hanapan ng solusyon ang sigalot ng dalawang bansa. We're going to get it worked out one way or the other, but relatively soon. They hate each other so much they can't breathe. So I'm going to have to get involved. Handang magpatupad ng mas mabigat na parusa si US President Donald Trump laban sa Russia. Ito ay kapag tumigil ang NATO member countries sa pagbili ng Russian oil. Ito ang balita ni Pong Mercado. But Europe is buying oil from Russia. I don't want them to buy oil. And the sanctions that they're putting on are not tough enough. And I'm willing to do sanctions, but they're going to have to toughen up their sanctions commensurate with what I'm doing. Hindi sapat ang mga sanksyon na iginawad ng Europe sa Russia para kay President Donald Trump. Kaya sinabi ng punong ehekutibo na handa siyang magpatupad ng mas mabigat na sanctions. Ngunit kailangan muna ng mga NATO nations na palakasin din ng kanilang mga hakbang. Hinimok din ni Trump ang NATO na itigil na ang pagbili ng Russian energy at maglagay ng 50 to 100% tariffs sa mga produkto ng China upang mapahina ang kontrol nito sa Russia. Noong 2022, halos 45% ng gas ng mga EU nations ay mula sa Russia. Inaasahan namang bababa ito sa 13% ngayong taon. Hinihiling naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na itigil ng European nations ang anumang kasunduan o pagbili ng energy mula sa Russia upang maputol ang pondo para sa digmaan. Para sa leader ng Ukraine, ang pinakamabilis at epektibong parusa laban sa Russia ay ang pagsira sa kanilang oil refineries. Найбільш ефективні санкції, які діють найшвидше, це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь. І це суттєво обмежує війну. Pong Mercado, UNTV News and Rescue, Winnipeg, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilunsad ni Prime Minister Mark Carney ang Build Canada Homes, isang bagong ahensya ng pamahalaan na mamamahala sa mga programang pabahay sa bansang Canada. Layunin nitong mapabilis ang pagtatayo ng abot-kayang pabahay bilang tugon sa pangako ng Liberal Party noong eleksyon na doblehin ang housing construction sa bansa. Nagdaan ang pamahalaan ng $13 billion Canadian na pondo para sa unang 4,000 modular homes sa 6 na lungsod na nakatakdang simulan sa susunod na taon. Itinalaga naman ni Carney si Ana Bailao, dating City Councilor ng Toronto, upang maging CEO ng naturang ahensya. Muling nagpakawala ng airstrikes ang Israel sa Gaza City nitong linggo, kung saan tinarget nito ang matataas na gusali sa lugar. Ayon sa Israel Defense Forces, ginagamit ng Hamas ang mga gusali kabilang ang 11 palapag na Al-Qatar at isang building sa Islamic University, kaya tinarget ito gamit ang precise ammunitions.
Samantala, dumating si United States Secretary of State Marco Rubio sa Israel upang makipagpulong kina Prime Minister Benjamin Netanyahu at US Ambassador Mike Huckabee, habang naghahanda ring dumalo ang mga lider ng ilang bansang Arabo at Muslim sa emergency summit sa Doha bilang suporta sa Qatar matapos tamaan ng Israeli strike ang syudad nito. Tinatayang nasa higit 64,000 na ang namatay at 164,000 ang sugatan mula nang magsimula ang opensiba noong October 2023 ayon sa Palestinian Health Ministry. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvi Delfin. Magandang gabi. Na ang listahan ng mga kupunang aabante sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Alamin kung sino-sino ang pasok sa semis. Ito ang balita ni JP Nunez. Second to the last sets of games sa quarterfinals ang bakbakan sa hardcourt sa Paco Arena sa Maynila nitong linggo. Matapos ang pagtutuos ng mga kupunan, kumpleto na ang mga papasok sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Sa first game, do or die para sa DOJ Beacons at Ombudsman Graph Busters dahil ang kanilang pagtutuos ang magiging ticket to the semifinals. Maagang nagpakita ng determinasyon ang DOJ Beacons. Ngunit bago matapos ang unang quarter, bumida sina Attorney Ian Mateo at Attorney George Atutubo para sa Ombudsman Graph Busters na nagtala ng 12-0 run. Hawak nila ang lamang na 20-14. Sa second frame, lalong lumobo ang lamang ng Graph Busters at umabot ito ng 21 puntos bago matapos ang first half, 41-22. Hindi naman sumuko ang DOJ Beacons. Sa third quarter, pinangunahan ni Prosecutor Chester Natividad ang 11-2 run na nagbaba sa lamang ng Graph Busters. Nagtapos ang third frame sa score na 49-43. Sa last 10 minute of action ng kanilang pagtutuos, ibinuhos na ng mga manlalaro ang kanilang puwersa para makuha ang ticket sa semifinals. Mula sa 9 na puntos, naibaba pa ng DOJ Beacons ang kalamangan ng Ombudsman Graph Busters sa 3 puntos mula sa kontribusyon ng back-to-back shots ni Prosecutor Ed Solidon. 3 minutes and 25 seconds remaining. Nagtabla pa ang dalawang kupunan sa score na all 53 matapos maipasok ni Prosecutor Solidon ang isa sa dalawang free throw, dahilan para tumawag ng timeout si Coach Danny Florano ng Ombudsman Graph Busters. With 2 minutes and 55 seconds remaining, naipasok ang under the basket ni Prosecutor Ryan Taihopon para umabante ng 1 puntos ang DOJ Beacons. 1 minute and 29 seconds remaining, naipasok naman ni Attorney Francis Palacio ang isang crucial 3-pointer para ibalik muli ang advantage ng Ombudsman Graph Busters. With 16 seconds remaining, bago matapos ang laban, isang crucial play ang plinano ni Coach Danny Florano para selyuhan na ang kanilang panalo. Isang sigaw din ang ginawa ng Ombudsman Graph Busters mula sa kanilang huddle para i-boost ang kanilang moral. Sinubukan ng DOJ Beacons na humabol pero sa kalagitnaan ng kanilang plano, isang steal ang nakuha ni Attorney Chill Benaid ng Ombudsman Graph Busters at inubos na nila ang oras. Final score, 60-56 in favor of Ombudsman Graph Busters. Best player of the game si Attorney Francis Palacio na kumamada ng 22 points, 5 rebounds, 2 assists at 3 steals. Masaya pero alam namin na hindi pa dito nagtatapos yung challenge namin. So medyo kinakabahan kasi papasok kami sa semis. Hopefully, pasok na kami sa semis at mas mahirap yung mga susunod na challenges. Sana ma-overcome pa namin sila. Pero again, ilang taon na yung nakalipas since nakapasok kami sa ganitong stage. Kaya excited kami, masaya kami sa effort ng bawat isa.
Samantala, wagi via forfeiture ang BJMP Greyhounds mula sa kanilang schedule kontra sa Executive Branch Commanders na nauna nang na-eliminate bago ang kanilang nakatakdang laro. Aabante sa semifinals ang AFP Cavaliers, Judiciary Magis, Ombudsman Graph Busters at BJMP Greyhounds. Laglag naman sa quarterfinals ang GSIS Furies, PNP Responders, DOJ Beacons at Executive Branch Commanders. Sa huling set of games sa quarterfinals sa Miyerkules, September 17 sa Paco Arena sa Maynila, nakaschedule sa first game ang GSIS Furies versus Judiciary Magis. At sa second game, ang undefeated na AFP Cavaliers kontra sa PNP Responders. Mapapanood ang live stream ng susunod na mga laban sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity! JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong rallyista ang inaasahang makikiisa sa isasagawang malawakang kilos protesta sa September 21 kontra korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Patuloy na rin ang pakikipag-ugnayan sa otoridad ng mga grupong lalahok para sa mga permit sa gagawing kaliwat-kan ng rally sa naturang araw. Ito ang balita ni Benedict Samson. Tama na! Sobra na! Ikulong na! Tama na! Sobra na! Ikulong na! Tama na! Sobra na! Ikulong na! Naghahanda na ang iba't ibang grupo para sa gagawing malawakang kilos protesta sa ilang lugar sa bansa sa darating na September 21. Tinagurian itong Trillion Peso March na gagawin sa Luneta Park at People's Power Monument sa EDSA. Ayon kay Trillion Peso March spokesperson Francis Aquino D, dahil sa mga nabubunyag sa mga pagdinig ng Senado at Kamara, tila nabubuksan na ang kaisipan ng mga Pilipino sa umunay korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Sa kasalukuyan ay nasa 15,000 rallyista ang nagpahayag na makikilahok sa rally sa People's Power Monument. I think yung brazenness lang po ng katiwalian sobrang naging halata nitong nakaraang mga linggo. Kaya talagang marami pong naghahanap ng lugar para magkaroon ng kilos protesta. May dalawa pong nag-organize sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Kaya kung saan man po tayo komportable, kung saan man po tayo malapit, we can go there. So I think talagang yung mga nakita natin these last few weeks ay nakapagbuka po ng damdamin ng taong bayan at lalabas din po yan sa September 21. Ayon pa kay D, kung hindi magagampanan ng binuong Independent Commission ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian, ay lalong maghahanap ng paraan ng mga Pilipino para ipahayag ang saloobin laban sa korupsyon. Lalo na kung talagang mangyayari yung kinatatakutan natin na hindi talaga independent yung magiging Independent Commission. Kung hindi ito bibigyan ng ngipin, kung walang makukulong na matataas na tao, then makakahanap din ng paraan yung taong bayan upang igiit yung dinedemanda natin na wakasan na natin yung kwento ng katiwalian dito sa Pilipinas. Ayon naman kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, dapat ay madaliin na ng palasyo ang pag-aproba sa panukalang batas na Independent Commission on Infrastructure Corruption. That's the only way na matitiyak natin na talagang independent ito. Itong ginagawa ngayon ng Malacanang, kinikilala natin, mahalaga ito, pero sa dulo, magiging epektibo pa. And the only way for them to be truly effective, kailangan ng batas, kailangan ng ngipin. At para masiguro na walang magiging aberya sa darating na linggo, inihahanda na ng mga organizer ang permits para sa gagawing rally. Na-file na natin, na-receive na natin, in-email din natin. Batay naman sa mga nakaraan nating similar requests, we expect na pagbibigyan, magkakaroon ng coordination kasi alam naman nila na napakahalaga nito sa taong bayan. So naniniwala tayo na hindi nila hadlangan ng ating karapatan na malayang magpahayag. Samantala, nagpahayag din ng suporta ang mga estudyante ng University of the Philippines sa gagawing rally. At tuloy-tuloy po sa paparating na linggo at mga araw, magsisilisan ang mga eskolar ng bayan sa buong Pilipinas sa kanilang mga klase upang ipahayag hindi lamang sa loob ng UP kundi sa lansangan, labas sa aming mga silid-aralan na galit na, sawa na kami sa ganitong kinabukasan na nanakawat sa amin, sa ganitong pera ng taong bayan na kinukuha mula sa mga pag-asa ng bayan. Muli ring tiniyak ng mga sasaling grupo na magiging mapayapa ang gagawing kilos protesta sa linggo. Benedict Samson,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tama na! Suportado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga nangyayari ngayong kilos protesta laban sa korupsyon at katiwalian sa gobyerno. Ito'y kasunod ng patuloy na paglabas ng mga impormasyon tungkol sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay PBBM, kundi lamang siya ang Pangulo ng bansa. Ganito rin ang gagawin niya dahil sa galit sa mga nangyayari ngayon. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Kasi pagka hindi na peaceful, ay mahirap na yan. The police will have to do its duty to maintain peace and order. But to show that you are enraged, to show that you are angry, to show that you are disappointed, to show that you want justice, to show that you want fairness. What's wrong with that? Natapos na ng Quezon City Government ang pag-i-inspeksyon sa mga umiiral na proyekto sa lungsod, partikular sa flood control. Ayon sa lokal na pamahalaan, 2 lamang sa higit 300 Department of Public Works and Highways o DPWH flood control projects ang may aprobadong Certificate of Coordination. Ito ang balita ni Jed Neresina. Sa 31, ma'am, meron tayong tinitingnan na 10 na posibleng existing, 10 out of the 31. But for the rest, for the 35, we can't find them yet pa. Pero doon sa 31, yung incorrect, parang meron na 10, at least 10. Umabot na sa 331 ang nadiskubre ng Quezon City Government na Department of Public Works and Highways o DPWH flood control projects sa lungsod simula 2022 hanggang sa kasalukuyang taon. Mula ito sa una nilang ulat na 254 flood control projects na ibinase sa listahan ng DPWH sa sumbong sa Pangulo website at crowdsourcing sa pagtatanong sa mga residente. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, nang matapos ang kanilang pakikipag-usap sa mga barangay, maging sa ilang opisyal ng DPWH at pagsasagawa ng sariling inspeksyon, nadiskubre nila na 2 lang sa 331 o 0.06% ang proyektong pinayagan ng lokal na pamahalaan. Bilang pangkaraniwang mamamayan, batay dun sa nakita namin, para sa akin, ang conclusion ko, ghost project siya. Pero siguro, ang engineering sector, may ibang mga, I would say, technical terms ba kayo na gustong gamitin? Pero alam ko, bilang normal person, for me, I believe those are ghost projects. Paliwanag ni Mayor Belmonte, nagkakahalaga ang 331 na proyekto ng 17 billion pesos at ang nakakagalit at nakakalungkot aniya ay 14 billion pesos ay hindi naayon o taliwas sa Drainage Master Plan ng lungsod. Bukod dito, inihayag ng Quezon City Engineering Department na 66 na proyekto sa lungsod ay mali ang lokasyon, kung saan ang 35 rito ay hindi talaga nila makita habang ang 31 ay mali o ibaan nila ang nakalagay na lokasyon ng proyekto. Bukod pa rito ang 2 drainage system project na nadiskubre nila sa aktwal na saklaw ng trabaho ay pagpipintura lang ng sidewalk at pag-aayos ng manhole batay sa mga opisyal ng barangay. What we're trying to say is that, kaya po ang remarks kanina ay incomplete scope. So what if talagang may scope na ganun, nagkataon lang na hindi lahat ng scope of works ay ginawa, so it's not entirely a ghost project. Siguro 99.99% siguro para ganun. Pero then again, in the eyes of the citizens, talagang ghost yon, which we agree. Ayon sa QC Engineering Department, 265 projects sa lungsod ang kanilang na-inspect na at lumabas sa kanilang investigasyon na may 6 na proyektong idineklarang complete o tapos na, ngunit nakita nila na patuloy pa rin ang konstruksyon sa lugar. Gaya nitong construction ng flood control structure along Pasong Tamo Creek sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Idineklara itong natapos na noong October 18, 2023 na nagkakahalaga ng aabot sa 49 million pesos. Ngunit nang inspeksyonin ng QC LGU,
Ongoing pa rin ang construction works. Galit na galit ako kasi ang laki ng halagang ito. And like I mentioned in my opening statement, napakarami sanang magagawang ang halagang ito sa pagtupad ko ng tungkulin ko bilang mayor. I am outraged that this money has been squandered, but I am aggrieved, meaning malungkot na malungkot, kasi may mga taong wala man lang konsyensya na naisip na waldasin ang pera na ito, knowing that these funds can truly change the lives of their people. Tiniyak naman ng pamahalaang lungsod na handa silang makipagtulungan sa Independent Commission na binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Mayor Belmonte, nais nilang ibahagi sa nasabing komisyon ang lahat ng kanilang nadiskubre sa lungsod. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos ng Department of Transportation o DOTR sa Land Transportation Office at Philippine Coast Guard na mag-deploy ng karagdagang personnel sa Commonwealth Avenue. Layunin nito na umalalay ang LTO at PCG personnel sa mga nagmamando ng traffic mula sa Metropolitan Manila Development Authority upang maiayos ang daloy ng mga sasakyan at magkaroon ng sistema ang pagsakay ng mga pasahero. Kaninang umaga, nag-obserba sa Commonwealth Avenue si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa rush hour. Sinabi nito na talagang napakahirap ng dinaranas ng mga mananakay araw-araw at maging siya ay ilang beses ding hindi hinintuan ng mga pinaparang punuan na bus dahil sa dami ng mga mananakay. Inaatasan ng Department of Transportation ang mga opisyal ng ahensya sa road at rail sector na gumamit ng pampublikong transportasyon. Batay sa memorandum na nilagdaan ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, ngayong araw, isang beses, isang linggo ay dapat maranasan ng mga opisyal ang pagkukommute. Maaari nilang gamitin ang mga public transportation available sa kanila gaya ng mga public utility jeep at vehicles, EDSA busway at mga tren. Lahat ng opisyal ay hihingan ng weekly accomplishment report na siyang pagbabatayan ng ahensya para isaayos ang mass transport sa bansa. Kanina, personal ding sumakay ng public transport si Lopez sa Commonwealth Avenue sa rush hour para obserbahan ang sitwasyon ng mga commuter. Tatlong magkakahiwalay na insidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue. Lahat ito mga nasugatan sa aksidente sa motorsiklo. Ito ang balita ni Leslie Widem. Umiiyak sa sakit ang batang ito habang ginagamot ng UNTV News and Rescue Team ang sugat na tinamo sa aksidente sa Quiapo, Manila, Biyernes, September 12. Kasama siya ng ama ng sumemplang ang kanilang sinasakyang motorsiklo. Nadatna ng team ang mag-ama na nasa gilid pa ng kalsada at iniinda ang pananakit ng kanilang mga sugat. Kwento ng ama ng bata, nag-alangan siya sa pagkabig ng manibela na naging dahilan ng aksidente. Umabdi po talaga, gasgas. Nagtamo ang bata ng gasgas sa kaliwang tuhod at pamamaga ng kaliwang sakong, samantalang ang tatay naman nito ay nagtamo ng gasgas sa kaliwang balikat. Agad na nilinis ng UNTVR ang sugat ng mga pasyente, inassess at kinunan ng vital signs. Matapos malapat ng first aid ay tumanggi na ang mga ito na magpadala pa sa ospital. Wala po ninyo po sa taas. Muli po, maraming salamat po. Sa Sorsogon, isang tricycle driver ang humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue Team patungkol sa lalaking na aksidente. Nawala ng kontrol at sumalpok sa poste ang minamanehong motorsiklo ng rider sa Purok 4, San Juan Roro, Sorsogon, pasado alas 8 kagabi, September 14. Ingulat po namin na kung magbuhat pa, nagbibilang po kami kung mabuhat pa. Tapos, kaya doon na po namin, kaya na po siya nagbuhat. Tapos, ito na po, nabunggo na po siya. Inabutang nakabulagta sa gilid ng kalsada ang motorcycle rider na duguan. Nagtamo ang pasyente ng hiwa sa noo, possible deformity sa kanang kamay at binti at gasgas sa iba't ibang parte ng katawan. Kinabitan ito ng oxygen at patuloy na minomonitor ang vital signs.
Matapos lapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue ang rider ay agad itong dinala sa Sorsogon Medical Mission Group Hospital. At sa Pasig City, nagro-roving ang UNTV News and Rescue Team sa kahabaan ng Ortigas Avenue, eastbound Barangay Ugong nang madaanan ng grupo ang isang aksidente Sabado, September 13. Sir, taga-UNTV po kami. Tutulungan po namin kayo sa injury niyo po. Ano pong nangyari? Game lang po. Meron po sa amin lumapit na concerned citizen na meron daw pong nangyari dito na dalawang motor incident. Kaya agad po kami nagpunta at binigyan po namin sila ng first aid. Ayon sa isang biktima, nakita niya na biglang huminto ang isang motor na nasa harap niya at pinulot ang plate number nito. Kaya bigla na lang siyang nagpreno, ngunit nadulas ang motor nito at sumemplang. Kwento naman ng isa pang biktima, nalaglag ang plaka ng kanyang motor kaya't nag-U-turn ito upang balikan ng may biglang bumanggang motor sa kanyang likuran. Parehong nagtabo ng gasgas sa kamay at binti ang dalawang rider. Kaagad namang nilinis ang mga sugat ng mga pasyente, inassess at kinuna ng vital signs. Hindi kayo nahihirapan maglakad, sir? Ready to lift the patient. Matapos malapatan ng pangunang lunas, ay dinala na ang isang pasyente sa Pasig City General Hospital, samantalang ang isang pasyente ay tumanggi at ipinagkatiwala na lamang sa kanyang kapatid. Papasultan na po ng pangalan niyo po. Para sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Planong sampahan ng ethics complaint sa Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ayon kay House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno, bunsod ito ng umano'y paglabag ni Congressman Barzaga sa Code of Conduct ng Kamara at sa Code of Conduct and Ethical Standards ng Public Officials at Employees. Ipinakita ni Deputy Speaker Puno ang social media post ng batang mambabatas na anyay malaswa o malalaswa, gayon din ang labis na pagpapakita ng karangyaan. Mayroon din umano itong post na tila nagudyok ng sedition. I know he is not well, but we cannot allow this behavior to be unresponded to Kailangan magsalita tayo. Hindi pwede yung ganyan, hindi pwede babuyin yung mga babae natin, kababaihan natin ng ganyan. Di ba? We live in a decent society. We're trying to develop good moral character in our children. This is not helping. And he is a congressman. He is using his official website to say these things. Sa pahayag naman sa social media, iginiit ni Congressman Barzaga na mali si Chairman Puno at siya ang nananawagan sa kapayapaan. Si Barzaga ang nagbitiw sa pwestong House Assistant Majority Leader at tumiwalag sa National Unity Party o NUP na pinamumunuan ni Deputy Speaker Puno. Diplomatic protest, nais din ng Pilipinas na hikayatin ang mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN na suportahan ng bansa sa pagtutol nito sa plano ng China na ideklarang National Nature Reserve ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Samantala, nadagdagan pa ang mga bansang nagbibigay ng paghayag para tutulan ng hakbang ng China na isang paglabag sa maritime law. Ito ang balita ni JP Nunez. Hihikayatin din natin ang ating mga karatig bansa sa ASEAN na suportahan tayo sa adhikain natin ito dahil actually sila rin ay apektado. Ito ang hakbang na gagawin ng National Maritime Council o NMC kaugnay ng pagdedeklara ng State Council ng China na gawing Huangyan Island Nature Reserve ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon kay NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, apektado rin ng claim ng China ang mga karatig bansa ng Pilipinas na miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Ito'y dahil pinagkukunan din ng mga karatig bansa ang Scarborough Shoal ng yamang dagat at dumadayo doon ang kanilang mga mangingisda.
Binigyang diin muli ni Yusek Lopez na ang Pilipinas ang may karapatan sa Baho de Masinloc na nasa West Philippine Sea batay na rin sa arbitral ruling noong 2016. Yung inapprove ng State Council sa pagdedeklara ng Huang Yan Island as a nature reserve, ito ay walang basihan, illegal ito. At ito ay mariin nating nire-reject o pinoprotesta. Pangamba ng NMC kung hahayaan lang ng Pilipinas ang claim ng China, maaaring mawalan ng kabuhayan ang mga mangingisdang Pilipino at gawing military area ang Baho de Masinloc. Pag hindi natin pinotesta ito ay magiging basehan ng China para pigilan lalo ang ating mga mangingisda para pumunta doon sa ating traditional fishing ground. At ito rin ay potential na gawin nilang patrol area o maybe i-militarize nila ito. Samantala, suportado naman ng Estados Unidos ang pagtutol ng Pilipinas sa claim ng China na magtayo ng National Nature Reserve sa Baho de Masinloc. Sa tweet ni US Secretary of State Marco Rubio, sinabi nitong ang hakbang ng China ay isang coercive attempt para isulong ang kanilang pag-aangkin sa naturang bahura. Bukod sa Estados Unidos, suportado rin ng Canada, Australia, Japan, Denmark at European Union ang oposisyon ng Pilipinas sa plano ng China dahil labag ito sa international law. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis sa pwesto ng Manila Police District ang 19 na tauhan at opisyal ng kanilang Drug Enforcement Unit. Ito ay matapos ang magreklamo sa National Police Commission ng isa sa nakatakas na individual na hinuli sa Sampaloc kaugnay sa illegal na droga. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Dahil po may nagreklamo doon para lang po maging patas po sa lahat at wala po tayong batong hindi tataob sa pag-iimbestiga, nilili po ito mga ito kasama na po yung kanilang hepe ng District Drug Enforcement Unit. Nadagdagan pa ang 7 pulis na isinasangkot sa operasyon ng Manila Police District Drug Enforcement Unit noong September 9 sa Sampaloc, Manila. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, isinama na rin nila sa inalis sa pwesto ang 12 iba pang tauhan ng DDEU kaugnay sa pag-aresto sa 2 individual kabilang ng isang Grab delivery rider. Kabilang sa mga pulis na inalis sa pwesto ay may ranggong Police Major na hepe ng District Drug Enforcement Unit, 2 Master Sergeant, 2 Staff Sergeant, 1 Corporal at 1 Patrolman. Gumugulong na po yung administratibo nilang kaso at binibigyan po natin ng pagkakataon yung both parties dito, doon po sa due process. Kasi ito pong personnel natin ay file po nila yung kaso dito sa nagrereklamo. Kinasuhan po nila ito ng Section 5 at saka Section 11. Sinabi naman ni Major Ines na lehitimo ang operasyon ng mga pulis. Sa katunayan, may nakuhang droga sa mga ito. Nanakunan po ito mismong nagrereklamo na ito ng 120 grams ng shabu at ng 4 sachet ng marijuana kush. Nagkataon lang po nakatakas po siya. Naunang nagsampa ng administrative complaint sa National Police Commission si alias Chester noong Biyernes. Si Chester ang isa sa nahuli ng mga pulis, subalit nakatakas at nakapagsumbong sa Napolcom. Habang nakakulong naman ang kaibigan nito dahil sa paglabag sa Section 5 selling at Section 11 possession ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na talaga paglalaanan ng budget ng pamahalaan ang flood control projects. Sa halip, nais ilipat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pondo nito sa ibang sektor o ahensya. Katunayan, may listahan na ang Pangulo kung saan maaaring ilagay ang hindi pa nagagamit na pondo. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. To go further, we are actually now, since we have
canceled all flood control projects for 2026. Those savings, we already put a menu. Kaya para nga, unang-una, kahit na for the budget na sinusulat ngayon, kailangan na maliwanag na mapupunta sa tamang lugar. Kansilado na ang panukalang pondo ng mga flood control project ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa taong 2026. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaasahang marirealign ang alokasyon ng mga proyektong ito. Kaugnay nito, mayroong nilagom na menu ang palasyo kung saan makakapamili ang mga mambabatas ng mga pangunahing sektor na nais nilang magsagawa ng budget insertions. And so we have made a menu for our legislators to follow and say that all insertions, all changes made can only be made to the benefit of these agencies here. Kasama sa mga pagpipilian ang education, agriculture, health, housing, infrastructure, information and communication technology, labor, social services, at energy. Nilinaw din ng Pangulo na kahit walang alokasyon sa 2026 proposed national budget ang flood control projects, mayroon pa rin itong natitirang pondo ngayong 2025 na umaabot sa 350 billion pesos. Samantala, ang pagkansela ng pondo para sa flood control projects at paggawa ng priority spending plan ay kaugnay ng pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na ipinag-utos ng Pangulo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Panandalian lamang umano ang magiging epekto ng binuong Independent Commission ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa ilang mga dating mambabatas, mas maiging magpasa ng batas upang mapagtibay ang kapangyarihang ng Independent Commission hanggang sa mga susunod na administrasyon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Itong EO94 ba ay magbibigay ng solusyon? Maybe not, no? But it's maybe, we can say it's a step forward. Magandang simula ang Executive Order Number 94 o pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para imbestigahan ang mga nabunyag na anomalya sa flood control project ng gobyerno. Subalit ayon sa dating mambabatas na si Erin Tanyada, posibleng hindi ito magtagumpay dahil sa panahon lamang ito ng kasalukuyang administrasyon pwedeng ipatupad. Maliban na lamang kung ipagpapatuloy ito sa pamamagitan ng panibagong executive order ng susunod na administrasyon. Kaya kailangan aniyang madaliin ang investigasyon sa nalalabing termino ng Pangulo. Mas mainam aniya kung nabuo ang Independent Commission for Infrastructure sa pamamagitan ng batas dahil pwede itong tumago sa susunod na administrasyon. So what's the difference? Pag created by law, hanggang hindi pa natatapos yung trabaho ng Independent Commission created by law, tutuloy at tutuloy sila. Pero kung matapos na po yan, dun po sila magsasara ng libro. Habang yung EO, pag matapos yung termino ng ating Pangulong Bongbong, tapos na rin po yung buhay ng EO. Like I said, unless the next president will extend it. Ito anya ang pagkakaiba ng EO94 ng Pangulo sa isinusulong sa mababang kapulungan ni ML Party List Representative Laila De Lima at sa Senado ni Senate President Vicente Soto. Sa laki ng problema sa ngayon sa korupsyon, kailangan aniyang hanapan ito ng pangmatagalang solusyon. Para naman kay Attorney J.B. Bautista ng United Nationalist Alliance na dati ring mambabatas, posibleng maging legasiya ito ng Pangulo kung magtatagumpay ang ICI sa kanyang layunin. Yung Independent Commission on Infrastructure ni Pangulong BBM have maybe considered a good start. Ito po at lalong-lalo na kung ito ay susuportahan ng ating Pangulo, maari siyang mag-ukit
ng maayos na pangalan para sa sarili niya. Maaari. Anya, hindi naman kasi sapat ang isinasagawang imbestigasyon ng Kamara at Senado dahil patuloy nilang kapwa pinagtatakpan ang kanilang kapwa mambabatas na sangkot sa korupsyon. Sabi naman ng labor leader na si Calyodi de Guzman, ang problema sa korupsyon sa Pilipinas ay sistema na kaakibat ng mga pamilya ng mga politiko, kaya hindi lamang ito dapat magtapos sa pagpapakulong sa mga mapapatunayang sangkot na politiko sa korupsyon, kundi dapat ay tuluyang pagbabawal ng political dynasty sa bansa. Sa Artikulo 11, dapat paabutin ang laban doon sa pagtatanggal sa sistema ng politika na nagpapasulpot ng mga taong nagpapalaganap ng sistema ng pagnanakaw. Huwag lang yung tao ang tanggalin, kundi yung sistemang nagpo-produce ng mga taong magnanakaw. Ano yan? Political dynasty. Dahil ang political dynasty, kaya yan inisulat natin sa ating konstitusyon, aral doon sa 20 taong pagnanakaw ng mga Marcoses. Sa linggo, tuloy ang malawakang kilos protesta sa Luneta at EDSA Shrine at iba pang lugar sa bansa na makikilahok din sa programa kontra korupsyon. Isaan niyang paalala ang malawakang kilos protesta sa darating na linggo na nakamasid ang taong bayan sa mga nag-iimbestiga sa katiwalian sa flood control project gaya ng Kamara, Senado at Independent Commission for Infrastructure. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang 3 coast flood control projects sa 1st District ng Bulacan. Ayon kay Department of Justice Secretary Crispin Remulla, pinag-aaralan din ng NBI ang posibleng kasong isasampa laban sa mga sangkot dito. Ito ang balita ni Dante Amento. They just validated the information of 3 ghost projects that they found within the coordinates given in the Sumbong kay Pangulo website. 3 ghost flood control project ang natuklasan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Bulacan, partikular sa unang distrito ng probinsya. Ayon sa Department of Justice o DOJ, tinatayang umabot sa 300 million pesos ang halaga ng mga proyekto na hindi naman nakikita. Ghost project. Hindi nakita. Projects that didn't exist sa 1st District ng Bulacan. Dagdag pa ni Justice Secretary Crispin Remulla, kasama sa inaaral nila ang kasong isasampa sa mga posibleng sangkot sa ghost projects. Kabilang na rito ang plunder. If you want to make it easier, malversation. Malversation might be the easier one to prove. Because plunder has many requirements. And malversation with the same effect in terms of penalty, malversation might be the better crime to charge. Tinitingnan din ng DOJ ang anggulo na nagkaroon ng conspiracy o sabuatan dito. Naniniwala si Remulla na hindi malayong may politikong sangkot sa isyong ito, kaya lahat ng anggulo ay tinitingnan sa investigasyon. We're looking at the conspiracy angle, if we will adopt it, but we're looking at the different liabilities of each party. Kasi meron kang DPWH, meron kang contractor, in between a politician, and we will have to look at it completely. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. No comment si Senate President Vicente Soto III sa issue ng panibagong pagpapalit ng liderato sa Senado. Ito ay matapos kumalat sa social media na may isa pang kudeta sa Senado kung saan nakakuha na umano ng bilang si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano para maging Senate President. Itinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na aktibong nililigawan siya ng minority para rito. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, pwede bang magbago ulit ang liderato ng Senado kahit kakaupo pa lamang sa pwesto ni Senate President Tito Soto? Monica, the Senate President serves at the pleasure of the majority. Ibig sabihin, hanggang patuloy ang suporta ng mayorya ay mananatili ang kanilang ibinoto na tagapangulo ng Senado.
Kumalat sa social media nitong weekend ang isang breaking news na may panibagong umanong kudeta sa Senado para sa liderato ni Senador Alan Peter Cayetano. Agad itong pinabulaanan ni Senador Panfilo Lacson at tinawag na fakey breaking news ang naturang ulat. Si Senador Tito Soto na isang linggo pa lang naupo bilang tagapangulo ng Senado, tumangging kumpirmahin ang naturang issue. Ewan ko. Wala akong... No comment. Of course, you always, the Senate President is always in office because of the trust and confidence of his colleagues. We serve at the pleasure of our colleagues. So, if there are majority of the members of the Senate who want a different Senate President, what can we do? So be it. Ayon pa kay Soto, sa kanyang palagay ay solid pa rin ang majority na binubuo ng 15 senador. Nagsagawa pa ng caucus sa pagpupulong ang mayorya bago sumalang sa plenaryo ngayong araw. Binigyan din naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na mismong si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nagbukas ng issue at sumagot rin ito nang kumalat na ang balita. Ilan ang website, ilan ang Facebook pages sa Pilipinas? 100 milyon. May isang website na nagsabing si Cayetano na SP, maniniwala silang lahat. Hindi dapat tayo takot sa sarili nating anino. Siya nag-bring up na Mayku. Siya din bumarel nung Mayku. Ang tawag doon, hold up. Paliwanag pa ng senador, ang minorya ay laging gustong maging mayorya, habang ang majority naman anya ay hindi gustong maging minority. Sinagot rin ni Cayetano kung aktibong nililigawan siya ng mga miyembro ng minorya para maging Senate President. Not actively. May timing yan eh. Di ba yung kakaupo nila eh. Di syempre solid pa sila. Oh. And hindi pa namin napag-usapan sa minority na kung meron man pagpapalit sino. Pumayag sila na ako'y minority leader. Wala pang nag-uusap as a group kung sinong Senate President. Ngayon, kung may discontent sa 15, problema nila yon, hindi namin problema yon. So sila nag-bring up, tapos sila din babarel. Sila din magsasabing may plot. Silang na nga nagplat-plot. Monica, sa press briefing kaninang umaga ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta ay kinumpirma nito o sinabi nito na wala itong nalalaman sa issue at ng panibagong pagpapalit ng Senate President. Kasunod niyan ay sinabi naman ni Senador Amy Marcos na walang pinag-uusapan na ganoon sa minorya, ngunit kinikilala rin nito ang kanilang grupo bilang pinakamalaking Senate or Senate minority sa block sa historya ng Senado. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. May challenge po ako sa inyo. Kaya nyo ba na isang linggo walang social media? Alam nyo po ba, ayon sa mga eksperto, mayroon palang magandang epekto kapag nag-social media detox tayo kahit isang linggo lang. Panoorin nyo po ito. Sa unang 2 araw, parang nababaliw ka kasi sanay ang utak mo sa dopamine hits ng like at scroll. Ito ang tinatawag na dopamine withdrawal. Paglampas ng 3 araw, bababa na ang stress hormones mo. Mas mahimbing ang tulog, mas kalmado ang isip. Studies show social media overuse disrupts melatonin, causing poor sleep quality. Sa 5 hanggang 6 na araw, tataas ang focus at productivity. At dahil mas present ka, mas lumalalim ang connection mo sa totoong tao. Brain scans show reduced anxiety and improved working memory after cutting screen time. Pagdating ng 1 linggo, ramdam mo na mas konti ang anxiety, mas kontrolado mo ang oras mo, parang nare-reset ang utak mo. Hindi mo naman kailangang iwan ang social media forever. Siguro sapat na yung 1 linggo para ipaalala sa atin na ikaw ang may hawak sa phone mo
at hindi ang phone mo ang may hawak sa'yo. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Go ahead. Sorry. Sige, go. Ito na po ang ating mga kausi. Yung araw po ng Monday. Yan. Salamat po, shout out kina Lourdes Baron, Brian Baldog at J.M. Hilado. Gayon din kay Domingo Jr. Beliran, Nasor Rioveros at Tony Andrada. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 26 at 12 na nagsasabi, nakikita mo ba ang taong pantas sagad ang kanyang sarili? May higit na pag-asa sa mangmang kaysa kanya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.